Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. Belated Happy Easter po sa inyo mga babayan ko. Kahapon po is Sunday. Pasko ng pagkabuhay mga babayan ko. Wala akong vlog nung Webes Santo at saka Berry Santo. Kasi pahinga yung mga babayan ko. Sabado at Linggo wala naman talaga ako nun eh. Eto mga babayan ko, ano ba ngayon? April 21 na, Monday. Medyo may nakaraan din ko pa to bago magmahal na araw bago mag-Webes Santo 'Di ba nabalitaan natin? Si Bibi Sara, in-endorse na si Senador Amy Marcos. Ang sabi pa ko niya, yung mga nakaraan na rally, yung maisog ba yan or what? Never again, at saka hindi na rin siya mag-endorse sa mga politician. Bahala na lang ang mga tao, ang mga particular ang mga DDS. Maybe siguro strategic to ni BP Sara or Saywar to kasi sino ba ini-endorse niya mga babayan ko? Ang ini-endorse niya si Amy Marcos, Senador Amy Marcos, ang kapatid niya ay ating Pangulo, si BBM, na nagpa-kidnap, nagpakulong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May mga ibang tao na tumaas ang kilay. Pasensya na pala, sa suot ko, ay init kasi, nakasando lang po ako. Nakasando lang, pasensya na. Talagang sobrang init, magdadalawang o mag-iisang buwan ng ganitong sobrang init balik tayo kay Amy Marcos, kay BP Sara. Yung nga po mga babayan ko, so sa akin siguro, naintindihan ko na si BP Sara, maybe siguro this coming July 30 or after the son of the President, Marcos, kasi umpisa na impeachment niya. Yung Duterte naman mga babayan ko, sorry po yung Duterte, sana naman po manalo lahat, pero impossible dream po yung mga babayan ko. Maybe siguro ang mananalo dyan, mga 4 or 5, kasi nagtataasan na yung survey. Mind nyo, si Jimmy Bondoc, bago lang yan, lumalaban, at saka si Philip Salvador, si Marcoleta, given na si Senador Go, at saka si Senator Bato de la Rosa, mananalo yung dalawang yan. Pero baka may makalusot pang dalawa sa Duterte or 3, ay maganda yan. Kasi iniisip ni BP Sara na kung makakatulong to si Amy Marcos, at hindi lang po si Amy Marcos ang in-endorse ni BP Sara mga babayan ko. Si Camille Villar po. Kumalas na siguro si Camille kay Bongbong Marcos sa alyansang bagong lipunan ba yun? Kasi magkaibigan naman yan ang mga Villar at saka mga Duterte. Para sa akin siguro, either susundan nyo si BP Sara na iboto si Amy Marcos at si Camille maybe ako yung magdidesisyon sa May 12 na kung iboboto ko to si Amy or hindi. Kasi di ba parang nabudol na tayo nagsorry nga si BP Sara pasensya na po, ako po yung nakiusap sa inyo iboto to si Pangulong Marcos, nabudol din po ako at nabudol ko rin ko kayo. Pakinggan natin yung campaign ads ni Amy Marcos. Itim-itim daw At nag-comment yung Yusek na inutil, Yusek na PCO ba? Yung si Auntie Claire na ang maitim daw na administrasyon ay ang dating Pangulong Duterte. Attorney Claire Castro, yung umalis po si Pangulong Duterte, ang trust rating niya po, wala na po siya sa Malacanang mababa po ang trust rating ni Pangulong Duterte. Mababa po. 89%. Hindi ka ba nagbabasa, Auntie Claire? Laban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang Actually, totoo naman, itim ngayon talaga administrasyon. Panginoong ko, grabe ngayon ang krimen ngayon.
every day na lang mga kababayan ko, may mga nangyayaring mga hindi magandang, hindi ka nais-nais na krimen. At mga anak nyo, pag-iingatan nyo, sabihin nyo po sila, sabihan nyo po ang mga anak nyo po, lalo na mga estudyante or mga nagtatrabaho, wag na wag magte-text sa kalsada. Pwede mag-text pero magmamatsyag kayo. Baka may mga dumadaan ng mga motor dyan, may makakasulubong kayo medyo dalawang lalaki o isang lalaki. Itigan nyo muna ang ano nyo. Itigan nyo muna ang paggagamit ng cellphone. Maski nga ibubulsa nyo, bisa nasusundan isang araw. Bandang Maynila ata yun parang nakatunog yung isang estudyante or bibili lang ng pagkain or magka-cash in lang. Binulsan na po yung cellphone niya. Sinundan pa rin siya, tinutukan po siya. Hindi ko lang, nasaktan pa. Ay talagang itong administrasyon ngayon ay maitim. Yung nakaraan administrasyon, hindi po maitim. Talagang may malasakit si Pangulong Duterte sa ating mga kababayan, tayo, at ang mga OFW. Itong administrasyon ngayon, talagang maitim. Ang sabi ni Auntie Claire, darating din at mamumuti rin ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano? Di ka-alyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikirami. Nako ha? Itim ang kulay Itim. ng pakikiisa. Itim Magkaibigan. yan ang tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Iba, number 39 sa balota, Senator Andy Marcos. Itim. Mga kababayan ko, actually si Amy Marcos wala sa survey. Medyo nasa number 13 po siya o number 14, 15. Dahil nga sa auntie mo, inaano pa siya. Baka maglustan pa siya ni Kiko na wag sana manalo tsaka ni Bam Aquino. Kasi ang tao ngayon medyo matatalino na. Pero kung ang Duterte iisip niya mananalo, sorry po, ako'y maka-Duterte po ako pero malabo po yun. Tito Soto, magaling din yan. Nasa survey yan. Si Erwin Tulfo. Yung Abay Binay, nasa survey rin, mga babayan ko. At ang Lito Lapid. Diyos ko. Mga kababayan ko, hindi sa dinidigtahan ko kayo. Diyos ko. Nagbubutasan ng silyan, ng upuan si Pinuno tsaka si Supremo. Si Lacson, mga babayan ko, pwede rin. Pero wala akong ibobotong alyansang alyansang bagong Pilipinas. Wala. Duterte talaga po ako, Duterte. Sige, iboto niyo po yung Duterte natin. Iboboto natin yung Duterte, mag-plus 2 kayo. Either si Marcos, si Amy Marcos, or si Camille Villar, or Hunasan, mga ganyan. Pero ako'y magdi-decide pa ako kung iboboto ko to si Amy Marcos kasi parang in-endorse nga ni BP Sara. Totoong video yan, akala natin kunyari lang. Yung pala totoo, mga kababayan ko. Di ba? Kaya hindi naman siguro mananalo ang alyansa ng 10 yung mga kandidato nila. Medyo malabo rin yan. Sino ba may kasalanan? Bakit umaakit ang mga pangalan ng mga ibang Duterte na mga kandidato? Dahil sa ginawa ni Marcos, yung ginawa niya kay Pangulong Duterte na di umano'y pinakidnap na wala namang tamang proseso bago ilipad dun sa The Hague, sa ICC. Kaya ayun, medyo instead na ang mananalo lang si Bongo at saka si Bato de la Rosa, baka madagdaga pa ng 2 yan, o kaya 3, o may mananalong 5 sa Duterte, o pras pa tong si Camille Villar. Pero kung anong gusto nyo, sige, bahala kayo, hindi ako magdidikta. Pero ang solid talaga ako is Duterte talaga. Manalo man sila o hindi, strategic vote po yun tsaka protest vote po yan, mga kababayan ko. Tsaka may dumarating na balot. Yun ang mga kababayan ko, kayo mag-isip, malapit-lapit na, almost ilang, na lang, mga 3 weeks na lang or 4 weeks na lang, mga kababayan ko. May 12 na, o May 20, April 21 ngayon, mga kababayan ko. Diba? Palalampasin mo natin yung balot. Tuloy tayo, wala na yung magbabalot. Ito, mga babayan ko para sa akin lang talaga, na lang, tulungan natin na lang si Sara Duterte.
Kung gusto nyo iboto si Amy, sige, okay lang. Pero ako, magdadalawang isip pa nga ako, mga kababayan ko eh. Di ba? Kasi, medyo tagilid nga eh. Pag ang nanalo lahat yung alyansa ni Bongbong Marcos, medyo, baka mawala na si BP Sara. Pero hindi siguro pabayaan yan ng tao. Alam niyo ba, maski maka-solid vote tayo ng 10 million votes, malaking bagay sinasabi ni Gadon nga eh. Oy, 6 million lang ang vote. Mga DDS na yan eh. Talaga ba? 6 million ha? Sige. Napakasip-sip mo naman kay BBM. Basta tingnan natin ang pinaka-final na survey niya, mga babayan ko. Ang totoong survey is sa May 12, 2025 election. Senatorial, mga babayan ko. Yung sa mga party list naman, ay bahala kayo kung sino boboto nyo. Ako, baka Duterte Youth ang iboboto ko, mga kababayan ko. Kaya, ulitin natin kung baka may mga na-late na nanonood dito. Late silang watch sa channel ko. Ayan. Laban tayo ni Amy Marcos. Itim na yon ang kulay ng bansa. Nakuhood ba si BP Sara? Nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom Magki- pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? May hearing, oh. Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay Ginamit tong Itim ang kulay ng pakikisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Diba, number 3? O yan, mga babayan ko, ginamit yung hearing. Actually, maganda naman yung ginawa ni Amy Marcos sa hearing na yun eh. Yung mga kabinete ni Marcos, mga sinungaling, lalo yung mga pulis dyan, at iba pang, yung ambassador ng Netherlands ba yun? Na sobrang sinungaling, na kinontem, hindi pinirma ni Chis Escudero yung contempt order. Wala eh. Nabubulungan di umano ng mga babayan ko eh. O yun na lang ha. Kaya na bahala sa eleksyon na to. Binabati ko si Ate Ruby, si Cherry, si Oxy, si Singjin, si Tugang, Michi, si Cha, Jane Barona Vlog, Mama Lynn, si Grace, si inaanak Grace, at saka si Mama Nanay Eva TV, Joban, si Kim, si Kapango, si Smiley, si Bib, si Evelyn Official, si Eldong, si Rebs, sino pa ba? Sila Smiley, ando na, no? Si Beth Pilapil, si Mirna, si Cecil Bacus, mga kababayan ko. Sino pa ba? Nakalimutan ko, wala yung listahan ko eh. Okay na mga kababayan ko, paki-ano lang ha, paki-subscribe and like lang. Maraming salamat po at ingat. Bye.